Etong nakalipas pong Biyernes, nagtipon-tipon po ang mga religious, mga madre, mga pare, kasi isi-celebrate po ang aking 7th Episcopal Anniversary Ordination. 7 taon na po kong obispo. At nagbigay po sila ng mga patotoo at sinasabi doon na mabait daw ako. Sinasabi doon na mahusay akong mamuno. Marami pang ibang mga bagay na sinasabi. Tapos sabi ko, binigyan ako ng pagkakataon tumugon. Ang sabi ko, parang nagbibigay na kayo ng eulogy. Para bagang mamamatay na ako. Parang namamaalam na kayo. Pero sabi ko nga, kung gusto mo talagang marinig sa mga tao kung ano ang pakiramdam nila tungkol sa iyo, pakinggan mo ang sinasabi nila kapag ikaw ay patay na. Isa po itong exercise na ginagawa para tunay mong malaman, ano nga ba ikaw sa harap ng tao? At siguro kay Jesus, yung una niyang naririnig, siya ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o isa sa mga propeta. Parang naririnig niya yung kanyang eulogy din. Pero ang pinakakakaiba po dito yung sinabi ni Simon Pedro. Kasi sinasabi doon na, ikaw ay Kristo. You are the anointed. You are the Christ, the Son of the living God. Parang it was really forward-looking. Hindi siya kung anong nakita nila sa'yo, but it is really forward-looking. Parang sinasabi doon na, ito ka at ito yung mga posibleng mangyari sa ating lahat. Ikaw yung magliligtas sa amin. At sinabi nga ni Jesus, hindi yan galing sa sarili mo o hindi yan galing kahit na sinong tao. That can only come from God. O yun na, may pusa. Gutom po yung pusa. Pero yung nga, that can only come from God. Kaya nga ba, parang, kaya kakaiba yung mensahe ni Simon Pedro. It was an assertion that Peter listened to God the Father. And it is an assertion that Peter can listen to the Father. At napakahalaga po yun. Kasi unti-unti, parang namamaalam na rin si Kristo. Unti-unti, hinahabili na niya ang Espiritu Santo. Unti-unti, parang sinasabi doon na, matuto kayong kumilatis sa mensahe ng Diyos. At ito nga, pinangunahan na ni Simon Pedro. It is an assertion that Peter listened to God. Kaya nga ba, parang sinasabi sa atin, pwede yun. It is possible. Not just Peter, not just the apostles, but all of us. In fact, si Saint Ignatius of Loyola put order into the whole process of discernment. Na kung saan aalisin mo ang lahat ng mga bagay na pwedeng parang bumulong sa'yo para ikaw ay ma-distract. Hindi naman po siya masama. Pero kung ikaw ay tunay nakikinig,
Ayaw mong ibang may kasabay na iba pang pinakikinggan. Kaya nga ba sinasabi ni Saint Ignatius of Loyola, alisin mo ang lahat ng bagay na pwedeng magkaroon ng kiling ang iyong timbang, wherein you will have a preference, you will have a bias. Aalisin mo ang lahat ng iyon. Para kung ikaw'y makikinig, ang mapapakinggan mo lang talaga, hindi yung sarili mong tinig, hindi yung tinig ng masamang espiritu, kundi ang tinig lamang ng Diyos. Just like what happened to Peter. Isang mahabang proseso po ito. Pwede niyo pong tingnan sa Google, Discernment of Spirits by Saint Ignatius of Loyola. Pwede niyo po siyang aralin. Pwede niyo pong unti-unting tingnan, ano nga ba ang pwede nating gawin dito sa bagay na ito. If we really want to listen to God, if we really want to assert the message of God, there is no choice but for us to discern, to pray. At dahil po dyan, just like Peter, we can make assertions that can only come from the Father. With confidence, ang ano lang po dyan, mag-iingat lang po. Kasi in the same breath, when Jesus said, Peter, you are Peter, sabi kay Pedro, upon this rock, I will build my church. Pagkatapos po ng mga ilang saglit, sinasabi na ni Jesus kung paano siyang mamamatay. Ang sabi, I will be handed over to the chief priests and I will die. And on the third day, rise again. Ang sabi ni Simon Pedro, hindi pwedeng mangyari yan. Anong sagot ni Jesus? Get behind me, Satan. So manipis po yung pinanghahawakan natin na discernment. Hindi po siya, once we get hold of it, okay na lahat. We continue to purify ourselves so that we can continue listening to God and to listen to God alone. Ito po yung sign na nagagawa po natin sa pamilya. Tayo po yung nagdadasal. Tayo po yung nagtatanong, Lord, ano nga bang gusto mo para sa amin? What is it that you want for us? Yung mga bata, bibigyan ng pagkakataon. Yung mga magulang, bibigyan ng pagkakataon. Ano nga bang gusto mo, Lord, para sa amin? And we continue to listen to the messages of God. Through the little ones, through the parents, kung nandun ang grandparents, through the grandparents, to listen after removing our own biases. At kapag pinagtipon-tipon po natin yan, doon natin makikita ang kabuuan ng mensahe ng Diyos para sa atin.